Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, August 27, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, Police General Nicolas Torre III sinibak bilang hepe ng PNP. Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. itinalaga bilang officer in charge ng pambansang pulisya. DILG Secretary John Vic Rimulya inamin na kabilang ang ipinatupad ni Police General Nicolas Torre III na balasahan sa Philippine National Police sa dahilan ng pagkakasibak nito sa pwesto. Naarestong DPWH District Engineer dahil sa tangkang panunuhol, inaalok na maging state witness sa pagbubunyag ng korupsyon sa DPWH. Mga kontratista, ipaaresto ng liderante ng Senado kapag hindi humarap sa susunod na pagdinig tungkol sa mga maanumalyang flood control project. Magiging talamak ng job order at contract of service workers sa gobyerno, inamin ng Civil Service Commission. 4-car Dalian train ginagamit na sa MRT-3. Sa atin namang Metro News, Manila City LGU tiniyak na napagandaan ang pagsasara ng sanitary landfill sa Nabotas. Sa ating Science and Technology News, hair-made toothpaste na kayang magpatibay ng ngipin at labanan ng tooth decay na develop ng mga researcher. Sa atin namang lifestyle news, sa Film Development Council of the Philippines, inilabas na ang mga aktibidad para sa Philippine Film Industry Month sa Setyembre. Sa ating music trivia, kaarawan ngayon ng OPM icon na nagpasikat na mga witing Ikaw Sana. Nandito ako at huwag ka lang mawawala. Sino siya? Alamin! Sa atin namang balitang kakaiba, isang radio host sa Nigeria nakasungkit ng world record dahil sa 4 na araw na tuloy-tuloy na talk show. Ang ating po oras, 6:40 ng umaga. Kami pong inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Albert Antivo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Sinibak bilang hepe ng Philippine National Police o PNP si Police General Nicolas Torre III. Sa inilabas na liham na Executive Secretary Lucas Bersamin, nakasaad na effective immediately ang pagtanggal kay Torre sa posisyon. Si Torre ay sinibak sa pwesto matapos sa 3 buwan itong pamumuno sa PNP. May 1 taon at 7 buwan pa sanang natitira si Torre para magsilbi bilang PNP Chief bago umabot sa mandatory age of retirement na 56 sa March 11, 2027. Kasunod dito, itinalaga naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. bilang Officer in Charge o OIC ng PNP. Nagdapo si Nartates mula sa Philippine Military Academy at bahagi ng Tanglaw Diwa Class of 1992. Bago maging OIC, hawak ni Nartates ang posisyon ng Deputy Chief for Administration na pangalawa sa pinakamataas na pwesto sa PNP. Sa kanya namang pagkakatalaga bilang OIC PNP Chief, sinabi ni Nartates na ipagpapatuloy niya ang mga reformang nasimulan ni Torre, kabilang na ang 5-minute response time sa anumang emergency. 5 minutes response, 3 minutes response, or any response. We should respond to any serious call or call for help from our community. Yan naman ay part ng ating managing police operations. Ating dati, alam pa si Mansian then managing police operations, then in-enhance natin. Case about patrolling and investigation. Si OIC PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr.
Samantala, reshuffle sa PNP dadaan sa tamang proseso ayon kay PNP OIC Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Narito po ang report ni Angel Garcia. Tiniyak ni Philippine National Police Officer in Charge Police Lieutenant General Melencio Nartates Jr. na dadaan sa tamang proseso ang balasahan sa hanay ng matataas na opisyal ng pambansang pulisya. Ayon kay Nartates, kahit siya na ang pansamantalang namumuno sa PNP, iginit nito na dapat pa ring sundin ang tamang pamamaraan upang matiyak na walang nalalabag na regulasyon sa pagtatalaga ng mga opisyal. Ani Nartates, kung sakaling may pagbabago sa pwesto ng mga opisyal, dapat may handa sila dahil walang permanente sa kanilang trabaho sapagat prerogative ng Pangulo ang kanilang posisyon. Matatandang hindi sinunod ni dating PNP Chief Police General Nicolas Torre III ang rekomendasyon ng National Police Commission kaugnay sa ipinatupad nitong balasahan noong August 14 kung saan ipinababalik bilang number 2 man o Chief of Administration si Nartates kapalit ni Police Lieutenant General Bernard Banac mula sa Area Police Command ng Western Mindanao. Kasunod dyan nilinaw ni Nartates na maayos ang kanilang samahan ni Torre kahit na inilipat siya nito sa Mindanao. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Sa kaugnay pa rin na balita, inamin naman ng Department of the Interior and Local Government o DILG na isa sa mga dahilan ng pagsiba kay Police General Nicolas Torre III bilang PNP Chief ay ang ipinatupad nitong balasahan sa pambansang pulisya. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, kabilang ang ipinatupad na reshuffle ni Torre sa ilang matataas na opisyal ng PNP sa naging konsiderasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inihag pa ni Rimulya na mahirap ang naging desisyon ng Pangulo, subalit kailangan itong gawin para sa interes ng bansa. Precisely because we are a country of laws and not of men, that the institutions must be monitored and the people who run it. And in this case, the President saw it necessary that the institution of the PNP and the NAPOCOM not as according to the spirit of the law as it is written. Mababatid na naglabas ng resolusyon ng NAPOLCOM noong August 14 na nag-uutos kay Torre na ibalik sa kanilang pwesto ang mga idilipat na opisyal kasama na si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na inilipat ni Torre bilang Commander ng Area Police Command o APC Western Mindanao. Kapalit si Police Lieutenant General Bernard Banac na itinalaga naman sa pwesto ni Nartates. Ang NAPOLCOM ay may administrative at supervisory control sa PNP bilang isang attached agency sa ilalim ng DILG. Tininaw naman ni Rimulya na walang nilabag na batas si Torre at ang pagkakatanggal niya sa pwesto ay batay sa new direction na nais ni Pangulong Marcos. Inihag pa ni Rimulya na naniniwala pa rin ang Pangulo sa kakayahan ni Torre kaya ikinukonsidera itong ilagay sa ibang posisyon sa pamahalaan. Sa iba pang balita, mga senador, nirerespeto naman ng desisyon ng Pangulo na tanggalin sa pwesto si Police General Nicolas Torre. Detalye mula kay Conde Batak. Iginagalang ng mga senador ang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na tanggalin sa kanyang pwesto bilang PNP Chief si Police General Nicolas Torre III. Sa tingin ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, nalalaman naman ng Pangulo ang makabubuti para sa lahat at pinagkakatiwalaan niya na ang desisyon nito ay para sa best interest ng mga Pilipino. Aminado si Estrada na noong una ay masama ang kanyang impresyon kay Torre at sa kanyang pananaw ay nagkaroon ng PNP ng pinaka-arugante na Chief of Police. Pero nakita naman niya na ginagawa nito ng maayos ang kanyang trabaho. Samantala, naniniwala naman si Senator Raffy Tulfo na nagawa ng Malacanang ang desisyong tanggalin sa pwesto si Torre para mawala ang tensyon at ito ay nirerespeto ng senador. Para naman kay Senate Majority Leader Joel Villanueva, halos lahat ay nasurpresa sa pag-alis kay Torre. At bagamat may kaparehong pangyayari noon, hindi pa rin pangkaraniwan na biglang ma-relieve sa pwesto ang isang 4-star general at ang ipapalit ay 3-star na general. Sa kabilang banda, iginagalang naman nila ang pasya at kapangyarihan ng appointing authority. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon.
Isa pang balita, pagsibak kay PNP Chief General Nicolas Torre III, nagpapakita ng lumalawak na hidwaan sa Administrasyong Marcos. Grace Mariano sa report. Malinaw para kina Representatives Antonio Tino ng ACT Teachers Party List at Rene Luis Co ng Kabataan Party List na ang pagsibak kay General Nicolas Torre III bilang hepe ng Philippine National Police ay patunay ng lumalawak na hidwaan sa loob ng Administrasyong Marcos. Dismayado si Tino na patuloy ang rigodon at awayan sa loob ng PNP at ang pag-aagawan ng magkakaibang mga grupo sa kapangyarihan sa gitna ng malalang korupsyon sa gobyerno, kapos na serbisyong panlipunan at tumitinding kahirapan ng mamamayan. Di naman ni Representative Co ang pagsibak kay Torre ay sumasalamin sa katangian ng authoritarian government kung saan nagsasalpukan ang mga elitista habang ang pangkaraniwang mamamayan ay nagdurusa sa mababang uri ng serbisyo, tumataas na gastos ng pamumuhay at lumalalang pag-abuso sa karapatang pantao. Git pa ni Co, hindi masusolusyonan ng simpleng pagpapalit ng mga opisyal ang malalim na problema ng PNP bilang kasangkapan ng pang-aapi laban sa mamamayan. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Samantala, inalok ni Batangas for First District Representative Leandro Leviste sa Department of Public Works and Highways o DPWH District Engineer Abelardo Calalo na maging state witness upang makatulong sa pagbubunyag ng korupsyon sa kagawaran. Ayon kay Leviste, sa ngayon ay wala pang tugon si Calalo sa kanyang mungkahi. Ngunit umaasa ang kongresista na ikakanta ni Calalo ang malalaking personalidad na nakinabang sa mga maanumalyang proyekto. Kahapon, August 26, nagsampa na ng reklamo sa Leviste laban kay Calalo sa Office of the Batangas Provincial Prosecutor dahil sa direktang panunuhol umano sa kanya ng 3.1 billion pesos upang ihinto ang ginagawang investigasyon sa maanumalyang flood control project sa kanilang distrito. 774 Balita Ngayon. Oras mga kanyusik, 48 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Nagbanta naman si Senate President Francis Escudero na ipaaresto ang mga kontratistang hindi dadalo sa pagdinig naman ng Senate Blue Ribbon Committee patungkol sa mga maanumalyang flood control projects. Babala ni Escudero sa mga kontraktor kung hindi nila susundin ang sabpina na inisyu ng Senado ay susunod na rito ang paglalabas ng arrest warrant. Binigyan diin ng Senate President na hindi siya mag-aatubiling pirmahan ang warrant kung hindi sila magpapakita sa Senado. Kailangan anyang humarap ng mga kontraktor upang bigyang linaw ang aligasyon hinggil sa mga guni-guning flood control projects. Ang kinakailangan bigyang linaw nila itong bagay na ito at kung hindi nga nila susundin ang sabina ng Senado, ang susunod na doon ay arrest warrant na hindi ako mag-aatubiling pirmahan. Sundin ang kautusan ng Senado under pain of arrest. Ang proseso ng Senado ay susundan at susunurin namin sino man ang nababanggit doon. So sabina ito na sana galangin nila kasi nakalagay naman doon under pain or penalty of law. At yon ay pag-aresto sa kanila para dumalo sa hearing kung sila ay hindi susunod sa sabina ng Senado. Target naman na maipadala ngayong linggo mga sabina sa 10 kontraktor na ipinatatawag ng Senado para sa susunod na pagdinig sa September 1. Lumalaking agwat ng mayayaman at mahihirap matutugunan ng digitally connected na Pilipinas ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan naman po ang balitang hatid sa atin ni Chanel Salazar. Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng isang digitally connected na Pilipinas kung saan mas madaling maaabot ng bawat Pilipino ang mga oportunidad, mayaman man o mahirap. Ayon sa Pangulo, malaki ang ambag ng digital economy sa bansa noong 2024 na umabot sa 2.25 trillion pesos o 8.5% ng GDP at nakalikha pa na mahigit 11.3 na milyong trabaho para sa mga Pilipino. Titiyakin natin na maitatayo ang mga infrastruktura at mapalakas ang mga polisiya upang makasabay ang ating bansa sa bilis ng pagbabago ng mundo. Because the connected nation that we dream of will only come online if we all choose to build it, brick by brick, gigabyte by gigabyte. Kabilang sa mga pangunahing proyekto ng gobyerno ang pagtatayo ng National Fiber Backbone para sa mas mabilis na internet na inaasahang paikinabangan ng 17 milyong Pilipino sa 2028.
Kasama rin dito ang pagpapalawak ng free Wi-Fi for all, bayanihan SIM project sa mga paaralan at liblib na lugar, at ang pagpapatupad ng Philippine Identification System para sa mas malawak na akses sa mga serbisyong pinansyal. Binigyan din ng Pangulo na ang lahat ng ito ay hakbang para gawing mas inklusibo at handa sa hinaharap ang digital na Pilipinas, kasabay ng panawagan sa pribadong sektor at innovator na tumulong para mas maging malakas ang bansa sa larangan ng financial technology. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. At Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Inamin ng Civil Service Commission o CSC na talamak pa rin sa gobyerno ang mga job order at contract of service worker. Inihag ito ni CSC Commissioner Ryan Acosta sa pagbusisi ng House Committee on Appropriations sa 4.188 billion pesos na panukalang pondo para sa CSC sa taong 2026. Bago ito sinabi ni Kamanggagawa Party List Congressman Ellie San Fernando na ang gobyerno ang pangunahing lumalabag sa labor code dahil malaking bilang ng mga empleyado nito ang JO at COS o hindi regular. Alam niyo po, sa practice, hindi nangyayari to. Hindi po nagaganap to. Kahit pumunta po kayo sa kahit anong ahensya ng gobyerno, pumunta ka sa LGU, makikita niyo po dyan yung mga JO at COS routinely performing core and substantive functions like that of a regular employee. I agree po with you na medyo talamak po yung engagement ng COS and JOs to circumvent yung civil service laws natin. Thank you po, Madam Chair. Maganda pong admission yun from our colleagues from CSC na talagang talamak ang JO at COS sa ating gobyerno. Ipinunto ni San Fernando na nakakabahala na lubang napakalaki ng bilang ng temporary workers gayong mayroong nasa mahigit 203,000 ang plantilla positions sa pamahalaan ng hindi pa napupunan. 774 Balita Ngayon. Samantala, good news nagagamit na ng mga mananakay ang 4-car Dalian train sa MRT-3. Ayon sa DOTR, mas mabilis nang makakasakay ng tren ng mga pasahero ngayong na-deploy na ang 4-car Dalian train ng MRT-3. Ang 4-car Dalian train ay ginamit na matapos makapasa sa safety checks. Bunsod nito, inaasahan na mababawasan ang pila ng mga pasahero dahil ang kapasidad ng bawat Dalian train ay nasa 500. Tatakbo ang Dalian train sets tuwing rush hour o mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 naman ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. 774 Balita Ngayon. Ang ating pong oras, 6 na minuto bago mag alas 7 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antibo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sa atin namang Metro News, napaghandaan ni Manila Mayor Isko Moreno ang pagsasara ng Nabotas Sanitary Landfill simula kahapon na inaasahang magdudulot ng pagbagal sa pagtatapon ng basura. Kinumpirma ni Mayor Isko na natanggap na niya ang liham mula kay MMDA Chairman Romando Artes na simula ngayong araw August 27 ay kailangan ng dalhin ang mga basura ng lungsod ng Maynila sa New San Mateo Sanitary Landfill sa Rizal na 30 kilometers ang layo sa lungsod. Dahil dito posible anyang magkaroon ng pagbagal sa paghahakot ng basura, lalo na't 17 LGU ang magdadala ng basura sa San Mateo Sanitary Landfill. Kabilang sa mga haraping problema ang sabay-sabay na biyahe ng mga truck sa Commonwealth. Aminado ang alkalde na malaking adjustment ang gagawin, ngunit mahalagaan niya ang kapakanan ng mga residente. Samantala, lungsod ng Maynila nagtayo ng transfer facility ng mga basura. Narito po ang report ni Gina Mape. Gina. Dahil sa pagsasara ng Nabotas Sanitary Landfill, nagtayo ng Transfer Facility Station ang lungsod ng Maynila na paglalagyan pansamantala ng mga basurang hinahakot sa mga komunidad ng lungsod. Sa kanya ikalawang FB Live update, sinabi ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso na bahagi ito ng contingency plan ilang linggo matapos mabatid ang pagsasara ng Nabotas Landfill, ang tapunan ng basura ng 6 na lungsod sa Metro Manila. Isa na rito ang Maynila. Bukod sa Transfer Facility Station ay tinayo sa Vitas Tondo, mayroon na rin anyang ilang dosenang malalaking hauling truck ang lungsod at may backhoe na nakaantabay sa naturang pasilidad na pagdadalhan ng mga basurang nakolekta ng mga maliliit na truck. Pagkababaan niya ng mga basura sa transfer facility,
Muling babalik sa mga komunidad o bahay-bahay ang maliliit na truck upang ituloy ang paghahakot ng mga basura. Pagdating naman sa transfer facility, isasali ng bako ang mga basura sa malalaking truck na magdadala sa San Mateo Sanitary Landfill sa lalawigan ng Rizal. Paglilinaw ni Mayor Isko, hindi ipangkukolekta ng mga basura sa mga bahay-bahay ang malalaking hauling truck, hindi gagamitin sa paghahakot ng mga basura patungo sa San Mateo Landfill sa Rizal. Ang hakbang ng alkalde ay dahil sa inaasahang problema sa pagbiyahe ng mga basura sa San Mateo Bunsod ng magkakasabay-sabay na paghahakot ng basura ng mga LGU patungo sa Rizal. Paalala ni Mayor Isko sa mga residente ng Maynila, huwag munang ilabas sa kanilang mga bahay ang mga basura, kundi hintayin lamang ang pagdating ng mga truck na naghahakot. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 57 pesos and 6 centavos, habang nasa 66 pesos and 30 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro. Habang ang British pound ay nasa 76 pesos and 80 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 15 pesos and 21 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman tayo sa resulta ng loto. Ihatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah! Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Ultra Lotto 658 na binola kagabi August 26, 31, 4, 36, 35, 16 at 50. Kung saan walang nanalo ng 49,500,000 pesos na premyo. Ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 25, 16, 31, 27, 46 at 35. Kung saan walang nanalo ng 15,840,000 pesos na jackpot prize. Habang ang bola naman sa Lotto 642 ay ang 1, 36, 17, 35, 42 at 19. Kung saan wala ding nakapag-uwi ng 55,241,711 pesos and 80 centavos na premyo. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Sa ating Science and Technology News, hair-made toothpaste na kayang magpatibay ng ngipin at labanan ng tooth decay na develop ng mga researcher. Detalye atin sa atin ni Rose May Miranda. Sa buong mundo, nagdudulot na malaking hamon ang mga oral disease sa kalusugan kung saan aabot sa 3.5 bilyong tao ang naapektuhan nito na nakararanas ng pananakit, discomfort, disfigurement at maging pagkamatay batay sa pagtataya ng World Health Organization. Kaugnay rito, nakalikha ang mga mananaliksik mula sa London ng dental treatment gamit ang keratin, isang protina na matatagpuan sa buhok, balat at wool o lana na sinasabi nilang kayang ayusin na nasirang enamel ng ngipin. Sa pag-aaral na nagmumungkahi na maaari makipag-interact ang keratin sa laway upang bumuo ng isang protective coating na ginagaya ang natural na enamel ng ngipin, ipinaliwanag ng senior author na si Dr. Sherif El Sharkawi ng King's College London na kasalukuyang hindi maaaring mabuo muli ang enamel sa sandaling masira na ito dahil sa mga acidic na pagkain, poor hygiene at pagtanda. Sinabi pa ni El Sharkawi na maaaring mapahinto ng keratin coating ang maagang pagkabulok ng ngipin, bawasan ng sensitivity at palakasin ang istruktura ng enamel. Hindi tulad ng mga conventional na dental resin, maaari itong makuha mula sa mga biological waste tulad ng lana o buhok ng tao. Ang teknolohiya ay nangangailangan pa ng karagdagang mga clinical trial para matiyak ang pangmatagalang efficacy at scalability nito. Ngunit inihayag ni El Sharkawi na nakikipag-ugnayan na ang kanilang research team sa mga potensyal na industry partner at nakikitaan niya nilang isang malinaw na landas sa pagdadala ng proyekto sa merkado. Naniniwala naman siya na maaaring maging available sa publiko ang mga keratin-based dental product tulad ng mga toothpaste at gel sa loob ng 2 hanggang 3 taon.
manatiling may kaalaman sa agham at teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rosemary Miranda ng DWWW Shata 4, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin namang lifestyle news, sa Film Development Council of the Philippines, inilabas na ang mga aktibidad para sa Philippine Film Industry Month sa Setyembre. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Mika. Inilabas ng Film Development Council of the Philippines o FDCP ang calendar of activities nito para sa Philippine Film Industry Month o PFIM 2025 na may temang pelikula at Pilipina na magaganap sa buong buwan ng Setyembre. Ayon sa FDCP, ang opening ceremony ng PFIM 2025 ay gaganapin sa September 1. Kasabay nito ang libreng screening ng pelikulang Ikaw Ay Akin ni National Artist for Cinema Ishmael Bernal na pinagbibidaan ni Nora Honor, Christopher De Leon at Vilma Santos. Magkakaroon din ng iba't ibang screening, film festival, workshop at masterclass sa buong bansa. Kabilang din sa mga pangunahing kaganapan ng PFIM 2025 Gala Night at ang awarding ceremony ng Films for Peace Short Film Competition na gaganapin naman sa September 11, habang ang closing ceremony ng PFIM 2025 ay gaganapin sa September 27. Makikita naman ang buong lista ng mga aktibidad ng FDCP sa kanilang social media page. Noong 2021, inileklara ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang buwan ng Setyembre ng bawat taon bilang Philippine Film Industry Month sa pamamagitan ng Proclamation 1085 kung saan pangungunahan ng FDCP ang mga aktibidad at programa sa pagdiriwang na ito. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shata 4, your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. At sa ating music trivia, mga kanyusik, karawan ngayon ng OPM icon na nagpasikat ng mga witing Ikaw Sana. Yan o, napapakanta ka na. Nandito ako, wag ka lang mawawala. Sino kaya yan? Napatunayan ng ako'y sumis. Parang si Jaya yun, ha? Parang ano yan, no? Feeling ko mga binibirit mo yan sa karaoke. Ito, pang ano to, hindi mawawala to sa karaoke. 5-5. Sino siya? Alamin natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Blessed Wednesday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, August 27, taong 1967, isinilang sa Taal, Batangas, si Herminio Jose Lualhati Alcacid Jr. o mas kilala ng lahat bilang si Ogie Alcacid. Si Ogie ay isang singer and songwriter at itinuturing na isa sa mga tagapagtaguyod ng original Filipino music o OPM at nagpasikat ng mga kanta gaya ng Ikaw Sana, Nandito Ako at Huwag Ka Lang Mawawala. Taong 1988 nang tahakin niya ang entertainment industry at napabilang sa Kundirana Singing Group hanggang sa i-release ang kanyang self-titled debut album noong 1989. Maliban sa pagiging singer and songwriter, isa ring aktor, comedian, host, director, producer at entrepreneur si Ogie. Nagtapos siya ng Bachelor of Arts degree sa University of the Philippines, Diliman sa Quezon City. Ilan pa sa mga pinasikat na awitin ni Ogie Alcacid ay ang Sa Piling Mo, Kailangan Kita, Kung Mawawala Ka at ang hanggang ngayon na duet song kasama ang kanyang may bahay na si Regine Velasquez. Happy birthday Sir Ogie the Pogie Alcacid! At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako si Kenny Gacosta ng DWWW Shata 4, your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta, and happy birthday, Idol Ogie Alcacid. Ito talaga pinakamalungkot, Darla. Ngunit mayroon ka ng ibang minamahal. Kung kaya't ako'y di mo pinapansin. Nako, sakit naman yan. Aray ko. Aray ko. Ayan, thank you, Kenny, sa ating music trivia. Balitang Kakaiba. Sa atin naman balitang kakaiba, ito mukhang si Doc Justin napapabirit din yan. Tingnan natin mamaya. Pasampulin natin. Isang radio host sa Nigeria nakasungkit ng world record dahil sa 4 na araw na tuloy-tuloy na talk show. Alamin natin ang detalye na balitang kakaiba kay Doc Justin. Magandang umaga, Doc Justin. Doc Justin, good morning. Nasaan ka? Nandito ako. Sabi ko na nga ba eh. Nandito ako. Umibig sa'yo.
Parang malayo pa po yung pasyon. Ano, Doc Justin, ano? Parang kumakanta Parang, sa prosesyon. oo, parang hindi pang karaoke yan, pang pasyon yan. Ang puso kong ito, darling, para lang sa inyo. Yun, oh. Sige. Nasungkit po ng isang radio host sa Nigeria ang Guinness World Record matapos magsasagawa siya ng isang talk show ng tuloy-tuloy. Parang gusto kong i-hire natin dito. Oo, galing, no? 4 na araw. Correct. Ang radio host na si George Eisen na mas kilala bilang Mighty George Castro. Muntik Iba yun, pang iba naging- yun. Muntik pang naging George Castro. Ay ginawaran siya ng Guinness ng titulo longest marathon hosting a radio talk show. Makarang umere sa isang talk show sa loob ng 105 hours. Isinagawa niya ang kanyang record-breaking broadcast sa Comfort 95.1 FM sa Uyo, Aqua, Ibom State mula April 27 hanggang May 1. Ang pabihirang tagumpay na ito ay para ni George upang ipagdiwang kanyang ika-20 taon sa industriya ng broadcasting. Sa loob ng 105 hours, nakapanayam ni George ang 80 guest. Kaya naman pala medyo, hindi ka rin mawawalan kasi Meron kang namang resource person. kabantiran. Oo. 80 guests siya sa studio at 20 iba pa via phone interview kung saan tinalakay nila ang iba't ibang paksa tulad ng sports, fashion at politika. Binigyan naman si George ng 5 minuto na break per hour. Mayroon namang break, interval, At ginamit niya ito sa pagkain, pag-stretch, at pag-idlip, darling. Tulad ng isang normal na radio show, nakaranas din ng technical difficulty si George sa kasagsagan ng kanyang record attempt. At mayroon din isang intruder na tinangkang guluhin ang kanyang radio show. Kayon man naging matagumpay pa rin si George, at nahuli yung at umaasa siyang magsisilbi siyang inspirasyon sa iba na nangangarap maging broadcaster. Diba? Kaya ba natin yun? For 4 days, 105 hours, tuloy-tuloy. Tigpa 5 minutes lang ang pahinga mo kada oras, Doc Justin. Kaya mo ba yan? Wala sanang problemang umupo dito na matagal. Ang problema kung kaya ng listener na Na ikaw lang yung naririnig. napagsagaan ka. Baka magsawa din 4 sa na araw boses na ikaw mo. lang ang naririnig, no? Tapos yung topic mo paulit-ulit. Oo, correct. Tapos wala. Siyempre, parang mawawalan ka din ng sasabihin kapag 4 na araw na tuloy-tuloy kang Siyempre, mas nagsasalita. iniisip natin yung, alam mo yon yung, siyempre, kasi pag wala na rin kwenta sinasabi sa ere, mas gusto natin na maiksi man ang oras, pero Malaman. swakpak. Yes, siksik-liglig. Siksik-liglig, nag-umaapaw-apaw. Yes. Diba? Okay. Sige. Okay na ako. Hindi ko na kaya ang tapusin ito hanggang mamayang 2:00 ng gabi. Sige. Baka ako ang pumalit dito. Si Kuan pala, Darren, batiin lang natin si Tita. Sabi niya nakikinig siya sa iyo lagi. Sino Tita yan? Lucy and Lulu Direct. Ayan, tita. Good morning. Sa Quezon City, ganun din si Dennis si Maunahan. At sige, yun lang. Ayan. Ako si Doc Justin, just out na ako. Thank you! Maraming salamat, Doc Justin, para sa ating balitang kakaiba. At yan po ang mga may init na balita ngayong araw ng Miyerkules, August 27, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antivo. Napa sa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.